Good morning once again and welcome here today sa atohang Sunday service. O giningtak na akong ginahanggang tanan sa pagtindog palihog as we start. Let's start it with singing. Uban sa atohang song leader si Brother Justin. Hangin nato sa pagari and lead us sa atong congregation na sing. Brother Justin, please. Good morning, our brothers. So pick up our hymnals now with hymn number 205. Hymn number 205, He Keeps Me Singing. Hymn number 205, verse 1, all together, sing. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken strings, steer the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. On the last verse, soon He's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Sa brother song, hymn number 134. Hymn number 134, My Anchor Holds. Hymn number 134, verse 1, all together, sing. Though the angry surges roll on my tempest-driven soul, I am peaceful, for I know, wildly though the winds may blow, I'm an anchor safe and sure, that can nevermore endure, and it holds my anchors, though your wildest dam again, on my bark so small and frail, by His grace I shall not fail, for my anchors, my anchors, mighty tides upon me sweep, perish lurk within the deep, angry clouds will shade the sky, and the tempest for my anchor grips the rock, and it holds my anchors, nor your wildest stand again,
Troubles almost round the soul, grips like billows army roll. Tempters seek to lure us astray, storms obscure the light of day. Amen. I've an anchor that shall hold, and it holds my anchors. Though your wildest stand no gale, on my bark so small and frail, by His grace I shall not fail, for my anchors, my anchors. Amen. Amen. Thank you for wonderful singing. Natay mga ba, doon ka po inyong kantahan ron? Ha? Pwede tulo? Ito. Well, the kids are here to sing. They're special. Let us bow our heads in prayer. Heavenly Father, how great to know that Thou art our faithful and wonderful God in our midst. We lift up our voices and our hearts for Thee. Pag-usab Ginoo, nagapasalamat kami sa among dakong kasandigan, ligon, matinudanon. Yang pag-usab, nasiga kami, punoy kami sa imuhang gahom ug presensya, alang ato diha sa nanginahanglan sa imong paglipay, pinagi sa imong balang pulong, kasiguruhan o kaluwasan, nga gitanyag nimo alang ato diha sa magtuo lamang kang Kristo Jesus. Padangat nga ato diha sa among kasing-kasing Ginoo ang amuhang conviction by the Holy Spirit of God. Gani, importante nga, we may also by faith respond ngadto diha sa imuhang sa imong mensahe. O sa mga kausap Ginoo, ubani kami, namdangi kami Ginoo sa imong gahom, kusog. Salamat sa imong protection in all your provision for us. We faithfully worship and praise the name in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manglingkod ang tanan palihog. And welcome here today, no? Sa atuhang Father Sunday. Amen. Kinsay nag-greet sa ilang papa. Pa, Happy Father Sunday. O Happy Father's Day. Diba? Well, nalimot mo? Mga bata, unya pag uli ninyo ha, si Ilapod, unya pag uli ninyo ha, ay nalimot ko pa, sa luha ko pa, Happy Father's Day, no? Amen? No? Kung wala mo'y papa, itong lulo nyo, kaya amahan mo po ito siya, no? Okay, dalago ng Diyos sa atuhang kusog o sa atuhang kinabuhi nga gitigana sa Ginoo. Now, later on, after sa atong service, we will recognize kada amahan nga naa dire, no? Kung na may inahan sa kanunay panabang, na po'y amahan, no? Nga dalangpan. Amen? So, Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. O Happy Father's Day sa tanan nga nagpakaamahan. Ano man ano? Sagwa kay anak, pero you have played and fulfill a role nga to diha sa usa ka anak, no? So bililhon, no? Ug dako kayo nga higayon perbileo nga aduna kita yung mga ginikanan, nagpadako, nagatiman, na pakaon. Hello? Amen. So later, we will recognize oldest father in the Lord and oldest father in age and father with most number of relatives present. Okay? Don't forget, on Sunday, sunod nga Domingo, last Sunday, sa karong nga bulan sa Hunyo, humanag yun ta sa unom ka bulan, patak na po ang ikapito. Okay? Dali rin kayo, no? Ang adlaw panahon karon. Amen? Pero murag dugay.
Be that as it may, adunay kitay local church fellowship. Ang atong host will be exciting. Kaya naman, ang atong young people, they'll be the one nga mag-host sa atuang fellowship service. Amen? Sila maghatag og game, sila mag-host, sila maghatag og message, sila manghugas, sila mga timan, mga adult day pastor. Magdawlims na lang may bitaw, no? We will be glad, no, nga at your service, kining atong mga young people will have their part, no, nga makahatag sa ilahang talent. Number ha, so na may magwali, naging may special number. Okay. One of these days we will encourage our young people nga mag-host o service, no? Sa isa ka bulan, no? sila ang mag-conduct og service. Abi ni sa bulan sa October, that is preacher month, no? Preacher month na siya. Para mas ma-level up pagyud ang atong mga kalalakinan. Pawaliw nato atong mga lalaki. Amen. Amen, no? Amen, no? Na mawali dire, no? So assisted po sa mga young people, boys. Okay? Amen. No? Manganta, puro tanan young people. So ato nang ampuan na. Amen. Amen, no? Men ba? Amen, men. Kung mingkog, amen, women, ako sug kayo. No, women, no? Oh, tanawa. So, amen, men? Amen. Oh, wow. Adi, palupig day, no? Amen. Okay, so ato nang, we are looking forward for that, no? And likewise, we are reminding each members of church, ongoing ang atong fundraising para sa atong local church project, improvements, and repairs. So we will focus dito sa children's department, no? Bulba mo ang children's department, dedicated po sila sa ilang commitment, no? Kaya naka-purchase na sila o aircon, no? Aircon o tanda po sila nga mutuyog pa, no? Amen. So na sila electric fan, no? Nag-initiate po sila ni anak ang ato dire, no, adults and young people. Actually, to encourage us, na po young people, na po sila part niya na. So from time to time, I am checking on that kung unsa na ang status sa ilahang fundraising pod. Okay, gina-encourage na ko sila. O likewise, kada semana nagkitay ginatigom, no, para sa ato ang church project. Amen. But don't forget also, we are supporting missions and churches, or missions, yes, pastors. Sa kada bulan nag-send kita og support nato sila through our faith promise giving. So this month nakapadala kita, no, sa atohang faith promise and support, no? And sa muabot nga semana this week, no, na World Mission Conference, and I'm praying if the Lord willing, no, and be able to attend sa tulo ka adlaw nga activities and that, and also praying sa month of October na po'y Pastors and Workers Conference dito sa Iloilo, and I'm praying for that also, the Lord willing, no, para ni anak nga event. Now at this time akong ginahangyo palihog sa pag-ari to receive our offering. How about Brother Mario, please? Si Brother Mario. Kanadto na member diri si Brother Marios. Kani si Brother Mario. Amen. Let us pray. Mighty Father, how glad we are. A wonderful in our faith to increase in the ministry and grace of giving.
Sa makaw sa Ginoo, panalangin ni ang imong mga kanakan, panalangin ni kini nga halad for the furtherance of the ministry, the work of this church to finance the need. And likewise, Lord, increase our faith. Thou our every sources of everything. Yani, amo kining ginampo as you sanctify this. In Jesus' name I pray, amen. Amen. God bless our offering. Nagapasalamat si Pastor Apollos Cotamora. Is a missionary to Ethiopia, sa Ethiopia. And we are also praying sa young ministry dito. I hope and praying this week na yung mga missionaries ang atuhang mahimamat, no? Para sa musahon, isang testimony, their testimony of faith and in their ministry. Let us pray for that. Alright. Alright. Manganta sila. Kalimot nyo ko. First song? Okay. Kids, will you please come and give us your song, no? Tingnan mo, restless yung mga bata. Okay. Amen. Amen. Brother Justin, please come right ahead and read us another song. Brother Justin, please. Thank you, kids. Napa sa isa ka special number, no? They are all well prepared para sa pagkanta karon, no? And those kids na nagkanta karon, okay, pabilin yung uban ng lakaw na. So, Brother Justin, please. Let's all stand up once again. Let's pick up our hymnals and open to hymn number 452. Hymn number 452, All I Need.
In number 452, verse 1, all together, sing. Jesus Christ is made to me all I need, all I need. He alone is all my plea. He is all I need. Wisdom, righteousness, and power, holiness, this very hour, my redemption full and free. He is all I need. He redeemed me when He died. All I need, all I need. I with Him was crucified. He is all I need. Wisdom, righteousness, and power, holiness, this very hour, my redemption full and free. He is all I need. On the last verse, glory, glory to the Lamb. All I need, all I need. By His Spirit sealed I am. He is all I need. Wisdom, righteousness, and power, holiness, this very hour, my redemption full and free. He is all I need. Amen. Great singing. Be seated, please.
Thank you. Thank you, kids. Salamat sa pagkaanindot ng awit. Thank you, Ma'am Beth. We would like to welcome with us today as our visitor. We have Natasha Nicole. Thank you. Adili sila kapareho pangalan. We have Nathalie, right? And Giselle. Gladel with us. Welcome. Welcome once again. In Luke chapter 12, verse number 29 to 32 in our Bible, please. Ang sagikan si Natasha, dili lang tagamati lang ka. From way from Santa Cruz sa Davao del Sur. Agi-agihan ako na diya. Nasi bato dito. I'm just kidding. Itagadihan naman ito. Luke chapter 12, kasi mawa ta sa atuhang sentro sa diskusyon. Luke chapter 2, verse number 29. Chapter 12. Luke chapter 12. Okay. Lucas capítulo 12, versículo 29 to verse number 32. 29, I may read, and seek not ye that ye shall eat. Luke chapter 12, verse number 29 to verse number 32. Okay? Or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of these things. But rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Oh, our Almighty Father, we bring each of our hearts to Thee as Thy presence and power moved us with convictions. Oh, by the Holy Spirit of God, we ask today to saturate each of our hearts. Gumitay mong kubos nga alagad, Ginoo, sa paglitok sa mga pulong, pagsaysay nga to diya sa matuoran, na diin ilang makitaan ang sentro sa mensahe si Kristo Jesus. Balaan ikaw, mahigugmaon ikaw, Diyos. Salamat sa imong protection, salamat Ginoo sa pagpanalipod nimo kanamo. In all, each way we have taken in this life. Pasaylo kami sa among mga kalapasan. In the mighty name of Jesus we pray, Amen. And Amen. We have here today the message about ang kahibulungan nga amahan. Sa kalibutan nga din kita naglawig. Sa kalibutan nga din kita naglatagaw. May mga butang nga din ato masabtan, may mga panghitabo nga dili nato damha, o di nato ginapangandoy. And there are families, no? There are children nga sa ilang kinabuhi, they have never experienced the love of a father. They've never experienced his care, his protection.
They've never experienced a simple story to tell. Ang ilang usahay. Subok paminaw, no? Nga may mga bata nga nagdako layo sa iyahang pamilya o di ba kaha wala sa pamilya sa kasubo nga sitwasyon tingali sa iyo nga nawala iyang amahan o yung ginikanan. But be that as it may, dili higalig son nagapasabot nga ikaw na ang pinakamiserable nga tao sa kalibutan. Labaw na gyud kung ikaw adunay relasyon sa Ginoo when you have accepted Jesus Christ as your Savior, aduna kay amahan. Aduna kay Ginoo. Aduna kay Dios nga imong masampit. Though di nimo siya makitaan. Do di nimo siya mahikap. Pero that goes sa imong kinabuhi all this time. And He is so wonderful. Ang pinakakahibulong ang amahan sa tanang amahan. Tungod kay Father's Day karon, ang uban nagsaulog kutong niagi pang Domingo. Kung atong makitaan on the other side of it, na mahimo siyang sama gyapon na sa mga okasyon nga ginatawag niya Love Month or they call it Valentine's Day or even Christmas. Mao po ni ang higayon nga diin halinon pod ang mga bulak, no? Halinon pod ang mga regalo, no? Nag-increase pod ang mga presyo karon sa resort if other families would spend their time uban sa ilahang kung naay ilaw ng tahanan, naay haligi ng tahanan, no? Now, we are all so amazed nga doon na po'y mga treats, no? Ang uban gina-held nila sa adlaw nga diin na ang ilang pamilya, no? Ang uban may mga anak sila nga nalayo na sa pila ka tuig nga sila makitaan and at the very surprise moment mutungha nga wala makahibalo labi nag-uso na karon ang ano daw a surprise moment, no? Nga ma-amaze ka nga dili na ma-recognize nga mo day na yang anak o di niya ma-recognize nga mo day na yang amahan, no? Nga kalit lang itungha. So tanang kalipay, no? Ana ang ato diha sa pagsaulog ni anak. So then kung maging katag Father's Sunday o Father's Day, unsa man naa sa imong una-una karon? Kini ba tungod lang sa pagsaulog sa usa ka a significant figure sa imong kinabuhi or significant person sa imong kinabuhi sama sa imong amahan? Or you may live a life, even a miserable life, tungod na kay amahan. No? Muna usa sa mga extreme realities sa kinabuhi. No? Ang uban niya di mangandoy nga na sila ginikanan. Ang uban mangandoy nga hunda na siya amahan o inahan. Now as we be able to listen and observe, no, sa mensahe sa pulong sa Ginoo, ato ang isayran higaligsoon because sa Bible, mostly sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang word o ang pulong nga Father. Okay? Gimension kini several times. 53 times in the Gospel alone, gimension ang pulong nga my Father. No? Ang akong amahan. Nagisgot nga today si Kristo Jesus sa iyang amahan. Dili lamang iya kining gitawag nga iyang amahan, kundi iya po kining gipahayag isip ato hang amahan. Our Father. Not just my Father. Di ba? Kung nagatag, ako ng amahan. Mas personal. Mas intimate. No?
But Jesus Christ here, wala alaman niya giangkon nga iyang amahan. Sa tinuod nga nasa amahan. Pero giingon niya diri, atohang amahan. And that word, gi-mention sa Matthew, sa Mark, sa Luke, even in the Gospel of John, about 21 times. Kanang pulo nga, our Father. Katong, my Father, gi-mention ka na siya 53 times. So with this, si Kristo Jesus nagpadayag nga katong nagtuo kang Kristo Jesus, katong nagdawat kang Kristo Jesus, isip ang personal ug bugto nga maluwas, sama nimo ug sama nako. Katong na sinati niya nga gumikan karon, heaven will for sure mo iyang luna nga diin padulngan. Human siya mamatay. You are 100% conscious. You are 100%. You know it 100%. And even more than 100% as the Bible assures us, na kung magabot kanimo ang kamatayon, ning luna sa kalibutan, ning yuta, it will just hold your body there, abang imong kalag. Ang imong kalag, na siguro ka, nga tuwa nga to diha sa bakan sa amahan. You're going to heaven. Amen? That is when you believe and accepted Jesus Christ as your Savior. So, mangutana ko ni mo higaligson before it's too late. Bago pa uli ang tanan. Bago pa makadangat ka ngadto diha sa bibi o ngadto diha sa kasinatian sa kamatayon. Let me ask you. Nakasinati ka ba o nakahibalo ka ba kung asa ikaw paingon, human ikaw mamatay, gumikan karon? Nakahibalo ka ba kung asa padulong ang imong kalag? Pastor, di man kita mahisayot nga na. Pastor, wa ta kay balo niya Ginoo ray makahibalo. Abi mo ang Bible nagingon. Nga si bisag kinsa nga moto kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Iya kanang gisulti ngadto diha sa mga buhi. Sama nimo. Can you hear me now? Because you are alive. Okay? O kana nga mensahe ka lagson nga maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, maangkon na nimo samtang ikaw buhi pa. Nobody o walay tao nga magaingon o masiguro niya nga ang iyang kaluwasan makaplagan niya kung sa diyang patay na siya. Alright? Ano naman? Kung ang tao patay na, di na siya makadesisyon. Hello? Kisa sa inyo namatyan bago lang. Kisa sa inyo naka-experience yan niya na. Ang akong inahan, akong amahan, Devganaw, tuwa na sila sa langit, kauban sa Diyos. Because first and foremost, ilang gidawat si Kristo Jesus isip ilang personal gubagtong maluluwa. So when they die, wala sila mag-ingon nga, morning, kabaong nga, ihandam niyo sa kuha, kanang patay na ba? Walay patay nga moingon. Walay patay nga mubuot. Walay patay nga magbuot kung asa na sila padulong. Wasa ba sa unsa mga panghitabo diya? No? Because they are already dead. Wala na sila consciousness. Okay? In this life, sa mga buhi. And the only consciousness that they have, kung asa sila, sa dihang namatay sila, asa ilang kalag. Muganin na karon ni kalisyon tungkol na kay kalag, dapat nimo may sayran karon samtang ikaw buhi pa, kung asa ka paingon naman ikaw mamatay. Seryoso. Seryoso nga butang. Tungkol nang inanglan ang kalag sa tao nga maluwas. And that decision, mahimo nimo samtang ikaw buhi pa. Kaya ang patay, dili na makahimong desisyon. Hello? Gani. You remember the parable of the rich and Lazarus? The beggar? Kaya mo ng parabola? Nga nag-isut nga to diya sa realidad sa impyerno, realidad sa langit. Realidad nga to diya sa makasasala nga dili luwas. Nga nagantos nga to diya sa pinalidad sa kalayo, sa pagantos sa walay kinutuman. O ang usa ka paglipay nga to diya sa kalag. Nga na, sa sabakan nila, sa bakan, sa Dios. Tungkol siya luwas. Nakaroon. Nangandoy ang rich man. Abraham, pabalik kayong taon sila sa dito sa akong pamilya kay napa ko yung mga igsoon nga dili luwas.
Di ko na ako gusto sila manhi kining lugar tungod tuman nga kasakit og pagantos. Nangandoy ang patay. Ha? Gitagaan ba grant o gitugutan bang iyang pangalan? Now, nga gitawag man ni Kristo Jesus God the Father as His Father o our Father. Look at verse number 30. Kay bulungan siyang amahan tungod sa atuhang relationship. Okay? Tungod sa atuhang relationship. May utag relasyon. Kay bulungan siya tungod sa atuhang relationship. Number 1, in verse number 30 to verse number 32. And the Bible says, for all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth. Nakahibalo siya, nakasinati siya, that ye have need of these things. Murag sa magod sa amahan. Hanabi siya, kung ikaw nga anak, di ba? Usay, sige ka tuyok-tuyok siya. Ano siya magtuyok ni mo na? Usay, mag-istorya ka. Wala nga rin ka istorya ba? Ganang, nakay-kaunaw, no? Usay, kanang murag, kanang, unta, tugutan ka, o tugtan ka, o unta, nakay gusto paliton, ngunya, nama kay kaikog. Labi bago ra ka pag-releasean og budget. Ya, dito ka sa imong amahan. Kuy-ukoy ka dito nya. Kabalo nang amahan nimo kung sa imong tuyo. Kada anak, no? Kung adunay sila suod nga relasyon, nang close mo ba? Kahibalo kanunay kung sa tuyo nimo, di ba? Kabalo kanunay kung asa nga bulsa sa mukuot, sa wala ka sa tuo. Kabalo sa kanunay kung ang right timing when you need it. And there He provides. Now, when we talk about our relationship, when Jesus calls God your Father, o our Father, diyon ni Kristo Jesus nga gigamit kini higaligson a designated, He used to designate God or for God, pila ka bok o pila ka bisis, 21 ka bisis nga itong makitaan nga ito diya sa pulong sa Diyos, especially in the gospel. And that title, no, kana nga pagtawag ko, kana nga titulo, sa 2 ka bersikulo higaligson nga nag-isgot ni ini gigamit kani sa in our text, nagapadayag ka sa usa ka bililon. It is so precious, a precious insight nga naman tungod sa usa ka relasyon. Okay? Tungod sa panag-ambit to our Father. Why? Tungod ka na nga relasyon, dili basta-basta. When you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, dili lamang ingon nga nalingkawas ka na sa kalayo sa impyerno. Dili lamang ingon nga naluwas ka na and it is all about yours. Dili nga na. God established that relationship, a personal relationship, nga muna nga nung you call God the Father. Jesus Christ called His God our Father, your Father. Why? Tungod sa relasyon. A very personal relationship. Di ba sa nakay-karelasyon? Kung classmate nimo na siya, you have that relationship as classmates, di ba? Kung nagatrabaho ka, nakay-relationship sa imong co-office o co-workers. Okay? Naka-relationship sa imong boss. Siyang boss, ikaw ang subordinate. You know? Dili lamang yan ay galigson. That is not personal. Ang inyong relasyon lang, work relationship. Yeah? Matuman ka niya, kaya ikaw man ang ubos niya. Musang ginatuan. Pero lahi na bagyo, di galigson, kung adun na kay personal nga relationship. In some other case, kung adun na kay personal nga relationship in your workplace, no? Kanito na,
Nimduman ako, nag-eskwela ko, elementary ko. Wa magyutay, asa ako ara, di kita kaayo ka-establishar og maayong personal nga relationship sa mga magtutudlo. Kinadto na magunay barrier. Magtutudlo siya, estudyante ako. Di ba? Karon nalahi naman na. No? Karon kanaog nato diha sa level sa mga estudyante ang mga maestra to establish that good relationship as teacher-student relationship. Kanadto layo. No? Mga na nga, dili na ganahan mo eskwela ako, nakabati po ko na yan, hindi na ako ganahan mo eskwela. Ma, ano man, kung maestra na ako, terror kayo. Ano man? Ano man kag sa among classroom, kadya kakita nga ang eraser na ipako. Diba? Nimulihap ko na ang walis, no? Mawalis? Usay, kani akong lubot, mawalisan. Hindi na akong eskwela mo eh. Okay? So, mahadlok ta. There was a time nga, akong gihulat ang akong magulang. Kay, human naman una ko gawa sa among room. Sunday ko sa pultahan. Anang swing nga pultahan ba? Sunday ko, kay gahulat-hulat ko. Atong maestra, terror to. Si Ma'am Kakak. Lido pa lang, murag terror na. Ano daw ko daw? Nidolo sa purtahan, niyaing gisirado. Pag sirado niya, tuwa man akong abaga diri. Naipit, pero tingilakan ako. Kuha sa kabalo nga, ang principal diha, magulang sa akong papa. Ihang stepsister ba? Prosuod sila. No? Nasuod po na ako kanang akong iyan. Sila ko atong sa opisina. Awa. Aon sa man ka ni kato kay mudipin sa man gito adto sa dahil dito sa maestra. Because of our relationship. Di ba? Na nagsugod kagmay pa mi. Di na pwede nga kaya na kay kung ubang tao to, na di man nimo na pagumangkon, di man nimo anak, apsag din na. Tabon-tabonan na, di ba? Dito na ko nakita nga masaba gyud sa iya maestra. Because of negligence. Kita nga may bata diya. If not, kung wala ko'y personal nga relationship nga to diha sa maestra, which is akong iyaan po, di na ako tumakuha ang hostisya. Di ba? Wala na. Pasaylo na lang to. Pero ang sakit kayo, no? And that the desire to go to school every day, nabati na ako nga, hindi mo tayo eskwela, gana ko iyaan nga mo, panalipod na ako. Amen? No? And since that time, no? Mo ito nag-eskwelahan, no? Kaya dili lang siya tigpanalipod na ako, kundi kada recess, ato ko sa opisina, kay naatoy nindot ng pagkaon. Di ba? Because of personal relationship. So when it comes to our personal relationship, that is when a person got born again, kadang nataw kapag usab, gidawat nimo si Kristo Jesus, at that instant dili lamang higalig ison, hath brought you heaven and not hell, but a relationship with God who made this universe, this world. Mukha na higalig ison ang kalahian. There is a word sa Bible, ang pulong na adopted. Kablo man na adopted o i-adapt, no? Kung ato nang isgutan sa balaod, taas kayo na isgutanan, no? Mga-adapt ka, pirmahan nimong dokumento, legal na dokumento, ato kag abogado, legal man. Daghang kag pirmahan, daghang kag i-deklara dito, i-evaluate ka pa. Susihon ka pa kung unsa ang imong estado isip nagapoy sa imong pamuyo, no? Susihon pa kung unsa imuhang panganabuhian. Susiyon pa kung ikaw ba, and as a result, kung i-evaluate nila kung worth ka ba nga mo adapt niya na. Itong karang panahon, nabi ninyo, when someone, kung agunay mo adapt, o bata, ang relasyon sa iyahang ginikanan nga nag-adapt sa iya, dili na matangtang, dili na mawala. Mas mawala pa ang relasyon sa ama nga to sa iyang biological
son or children, pero ang iyang relasyon nga to diya sa iyang gi-adapt, bounded by the law, dili na malangkat kana itong panahon ba? Dili pwede nga iyang bayaan, dili pwede nga kay manubag siya. Bounded by the law. Mao na kani adto higala igsoon. Now, the word adoption literally nagapasabot niya na to place as a son or as a daughter. So, a person instantly na mahimo siyang anak sa Dios. Dios nga nasa langit. In 1 John chapter 3 and in verse number 1, you open your Bible there, makita nato giingon dire sa 1 John 3 verse number 1 to verse number 2, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God, meaning to place us a son. Therefore, the world knoweth us not because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God because of adoption. Alright? And it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. That is our assurance. Makita nato dire in adoption ng usa ka anak, gidala ngadto diya sa pamilya, gi-introduce siya, gidawat siya, gi-embrace siya, isip nagapatiman ni galigson nga aduna siya katungod, susama sa katungod sa biological son or child. Anang katungod sa natawo nga to diya sa pamilya. Mao po na ang katungod ni Kristo Jesus nga isip anak sa Dios na anaapod kanato. Isip kita gi-adapt ngadto diya sa pamilya sa Dios. Pinaagi sa pagdawat kang Kristo Jesus. That is so personal relationship. Dili lamang niya na igaligson. Kundili ang grasya sa Dios naghatag kanato og kaluwasan. And with that, ang Bible nagingon, kung ang usa ka makasasala nga dili luwas, kalaban sa Dios. Enemy. Okay? Enemy of God. Apan ikaw, tungod sa grasya sa Dios, na mahimo kang unsa? Napasig-ulit nga to di sa Dios. Kaniadto, ikaw, slave sa kalibutan, slave sa imong lawas nun, sa yawa, o ang tanan ni galigson nga dili luwas, mao ka na ang ilahang kondisyon. If you are not saved, you have this horrible condition. Lost condition. Nawala. Pero kana higalig sa the moment you have accepted Jesus Christ, nahunong ka na siya nga kondisyon. Tungod ang kamaturan nagaingon ka na to, you can no longer a sinner bound for hell. Dili ka na makasasala nga padulong adto sa impyerno. Dili ka na makasasala that you deserve hell as a sinner. Kundi ikaw naluwas na pinagi sa grasya sa Dios. Di ba kana siya kahibulungan? Lalon tuhok nga relasyon ni galigson. That when a sinner considered as a child of God, anak sa Dios, di ka makakita o di ka kagamit o di ka, that is so beyond words to comprehend o beyond words. Ngayon mong mabati igaligson kung unsa kakahibulungan kanang relasyon diya sa Dios. Now, the truth is, when it comes sa mga Hudyo, remember the Jews? Mga Hudyo? Mga Hebreano? Isa mga Hudyo? The children of Israel. Isa mo na mga taga, mga Israel. Kanang mga Israelites karon. Kana di karon sa Israel nga pakigira nga ito diha sa Iraq. Sa Iran. Sa mga Hezbollah. Sa bana. No? That present nation karon. Mga kaliwatan sa mga Hudyo. Now, ang mga Hudyo higaligson, wala na sila konsepto sa pagtawag sa Dios nga ilang amahan. They don't have that. Yan naman. Kung yung mga masinati higaligson sa Bible, makita niyo kanunay, nga ilang pagtawag sa Dios, dili our Father, dili Father.
Saman, ginatawag nila Jehovah o Jehovah. Why? They don't address Him as a Father. Si Kristo Jesus lamang gani. Pagtawag ni Kristo Jesus, my Father, pero ting sukuha sa mga Hudyo nga tudiya kaniya. Kay para nila, usa ka na siya kapag tamas-tamas o pasipala para nila, blasphemy para kanila. Now, kung imo makita nyo ang mga Hudyo dili mo tawag nga to diha sa Dios man as the Father. So dili ni siya, ang ilang relationship dili sasama niya na ka-intimate in terms. Alright? So there are examples here sa Bible when Jesus Christ even called God the Father para kanila sa mga Hudyo, bago nga konsepto. And with that, perting sukuan na perting angalan nila, na-alarma sila. To the extent nga nangasuko sila kang Kristo Jesus. Kung ang mga Hudyo igalaigsoon, nagatawag sila sa Dios, dili amahan. But they have many names. Usa na diha igalaigsoon, usually, ginagamit nila sa nagkalain-lain ng mga sitwasyon, kahintang nila. For example, kung nanginahanglan sila sa ilang kinabuhi, kanang na sila need, na sila panginanglanon. Ginatawag nila ang Diyos, Jehovah Jireh. When they have need. No? Kinahanglan nila og kwarta, kinahanglan nila og maayong abundansya. No? They needed that provision. Pasabot niya na, Jehovah Jireh means the Lord will provide. So when they ask, oh Jehovah, our Jehovah, they don't call God the Father. Okay? So kung ang ilang kahintang medyo nasubaan sila, bugat ilang paminaw, tawagon nila ang Diyos, Jehovah Shalom. Dili Jehovah Salom, Jehovah Shalom. Meaning, the Lord our peace. Kung gubot ilang paminaw, no? Kung sila kasabot sa ilang paminaw, kung adunay mga gera, adunay mga kagubot, they will call Jehovah Shalom. When they have that need, they will call God or Jehovah Jireh. The Lord will provide. You see? These are the Jews, people, calling not God as their Father. No. Another one is, kung nag-inusara sila, unahadlok sila, if they are lonely and afraid, kinsa ilang natawag? Jehovah gyapon. But they call Jehovah Shammah. Yung ano niya? Jehovah Shammah. Double M na siya with H tumoy. Pasabot niya na, the Lord is there. Okay? The Lord is there. This is when David's situation has gone through. He called Jehovah Shammah. Kung nanginahanglan mo po sila o Ginoo nga to lead them, di ba? Every instances nga adunay pakigera, kung asa sila dalun sa Ginoo, they needed someone to lead them, like Moses, like Joshua of old, like Gideon, who led Israel in so many wars and conquers. So with that, kung kinahanglan nila og leadership sa Ginoo, they would call on Jehovah Rohi or Rohai, R-O-H-I. So sa to ganiya, Jehovah Shalom or Shammah. Ang Shalom, when they needed peace. When they need God to provide them, Jehovah Jireh. When they needed God to lead them, they call Jehovah Rohi. The Lord our shepherd. Okay? The Lord is my shepherd. That is when David asked God to lead his life. Now, napansin ninyo, in some commercial label ba? Ako nakitaan. And this is when I understand nga nung gigamit niya na nga name. Kita mo ka ng Rafa Pharmacy, diris palengke. Sino kita dia? Si Ma'am Nisire kay diha man ang area dia. Ano ba na Rafa Pharmacy diha, Ma'am?
Jehovah Rapha means the Lord of healing. So when they are sick, tawagan nila, call on Jehovah Rapha, which means the Lord our healer. So mo din na nga anong pharmacy kay medicine man yung baligya, makapaayo man. So that is when they take that word Rapha. So nasabtan ninyo. Okay, biblical yung bang gigamit diya as in the name of the Lord. Now, so daghan pa ni kinihigalig son nga mga pagtawag nila sa Dios, but they don't call God the Father, right? But Jesus Christ and us call God our Father because of relationship. A profound relationship. Dili lamang mabaw. Dili lamang karang relasyon nga di man ta say madungog nimo nga di man ta kaila, no? Diba? Di man ta nga anak kasuod. Diba? Sulay din ang kasuod, di ba? No? Pero tawagon man uni mo nga friend, di man ta friend, ikaw naman naging uningon nga friend ka, no? Nag-assume ra ka nga kaila ta pero di man ta kaila because wala sila nasablisan nga profound relationship. But we, through Jesus Christ, nga ikaw naluwas, aduna kay tuhop nga relasyon nga to sa Dios. Another one. It is a permanent relationship. Okay? Permanente nga. Dili ni mawala-wala. Dili ni maghukas-hukas. Dili ni siya matangtang. When it comes to our relationship nga to sa Dios. Mo gani na sa akong giingon ganiya. When God adopted us, not today as His family. Remember John 1:12? But as many as receive Him, to them gave He power to become what? Sons of God. Okay? Dili na siya malangkat di kalig mingon nga kanang imong relasyon sa Ginoo, kung dili ka mo bautismuhan, malangkat ng imong relationship sa Ginoo. Asa man ang doktrina? Di ba? Kung dili ka usay ka ng kanang atong nahibawan ba kanang kung sa kiniles bitaw sa bugas. Sa tawagan na sa kiniles bugas? Ha? Hinugas? No. Kanang ilabon nimo. Nya na hangtod dia lang kutob ang ato ang nakatunan niyo makaingon ta that we cannot even know for sure nga ang atong ding relasyon ngadto diha sa Dios Amahan pinagi kang Kristo Jesus permanente nga relasyon. Gawas ni di ang bautismo, gawas ni di ang mayong buhat, gawas na dire ang unsa pa man nga mga ritual o mga tradisyon ngadto diha sa tao. Kung dili automatic gigaligison sa diyang nagdawat kang Kristo Jesus isipin mo mga luluwas, gidawat ka sa Dios. Wala niya ka na gihimo gigaligison just for a while. O temsa ha. Nagpalansa si Kristo Jesus sa cross sa Kalbaryo. Aron sa pagluwas sa imong kalag. Okay. Tungod ka nagdawat ka man kang Kristo Jesus karon isipin mo manluluwas, okay, luwasa ka kadali. Dili man ay anak. Ha? O karon imong kahimtang karon kay wala pa man ka nabautismo, luwas ra sa usa ka dali. So ikumpleto sa to ang imong bautismo para tuhog og permanente na imong kalawasan. That is not in the Bible. You cannot find that in the Bible. You know? Because your relationship with God, He did it for all eternity. Diba? Di lang higaligson sa John 1:12. Kung imo pa mabasa nga ito diya sa unang Juan Kapitulo 5, 10 hangtod sa 13. Waday gilitok nga mga pulong in relationship nga ito diya sa imong ginatuan nga may buhat o bisag pagbautismo o bisag pagmingon tag kalawat, wala na niya na diha. Hello? God hath owned you right away when you have believed on the Lord Jesus Christ. God hath adopted you as His son, as His child for life. Kadugog mo na? Ha? Kadugog mo na? This is for life. For life. Okay. Huwag mo kadungog po katungo-tunod. Dungog nyo, no? For life. Sabi pa na? That is our
our life with God. Dili pwede i-disown ka sa imong amahan. Dabay amahan nga iyang anak, kita niya, nanganak, gianak iyang anak. Ha? Nanganak iyang asawa, niya nasa lay anak. Niya gikuha, gi-apply nga to sa espiritu, pangalan sa iyang anak, gikan sa isip siyang amahan, di ba? Ipanday sa balaod, nagapatimaan nga mo kini imong anak natawo nga to sa imong kaliwat. Niya pagabot sa panahon, mga adi ito naka-anak. Nabi yung anak. Ha? Masa man mapamatin nimo nga, ikaw, tamang ka-anak. Nausahay ka ng komedya ba? Puting hilaka ka ng emotionally ma-distress man ang bata ingnon ni mo na, di man ako ka-anak. Ano mo tinuod? Gipulit na mo ka sa basurahan. Di ba? Sakit kayo na paminawat? Ha? Labi na ka ng pabibuod ba? No? Tuwara man ka ng, ano na mo ka di asdaplin ba? At tinuod di man ka na mo anak. Di ba? So, that is so, a disastrous. Di ba? Para sa bata nga ingnon nimo nga, di ka anak. Kung sa tinuod, kung imo na siyang anak, di naman imo mahimo siya mo anak. Di ba? Ngayon sa ginigan naman iyon komedya bitaw, pero dibdibon sa anak nga. Hangtod. Hello? Na po sitwasyon nga, di po siya anak, no? Ang iyang namatan nga ginikanan, dili din niya tinuod nga anak, dili niya ginikanan, no? Ngayon anak, no? Pero pinangga siya. Di ba? Pinangga siya. No? Walay makakuha, higalig, walay makabungkab, walay makabakwi, walay makapahimulag na to diya in a relationship that builds an intimate, profound relationship, because that relationship is a permanent relationship. And that is your relationship with God. Permanente. Permanente. Pangutana, pastor, kung tahay, nakasala ko. Kung tahay, nagbinuang ko. Kano mga extreme situation ba? Kung tahay. Tubagon ta ka. Kanay mong kuntahay over the power of God and His assurance. His assurance will prevail. Okay? Because if we try to read the Bible, ang tinuod nga luwas, okay? Ang tinuod nga anak sa Dios, he will always believe and embrace that relationship with God. Hello? He will always. Because that is your new nature. Muna mong bagong pagkatawo. Look at verse number 30. Pagulubong of all this, ang responsibilidad sa Diyos, dili siya buta, dili siya insensitive. Look at verse number 30. Pakita na ito ganyan sa atong teksto, sa verse number 30. For all these things do the nations of the world seek after. Okay? Seek after. Kung ang earthly father nagapangita o pinakamaayo, pinakaarang alang at today sa iyang mga anak, how much more our heavenly Father? That He knew those things, gani niyo ba? And your Father knoweth that ye have need of these things. He knoweth. Kabalo siya. Nasinati niya o ang iyang responsibilidad para nga nakanimog para nako. Knoweth that you have need of these things. Look at that word. Tanawa ka na siya nga pulong. Sabi nyo ka na siya nga pulong igaligsong pasabot niya na sa kadaghan, and these things are constant, aware ang Ginoo nga nakanimo. Because we are people sa tubangan sa Ginoo are needy people. Wala tao dili nga maingon anak sa Ginoo pero wa sa nanginahanglan ng Ginoo. Bisa pag mayroon ka, you may have that opportunity nga imong higdaan ang imong mga salapi. Inyo mayroon ka nga di ka nanginahanglan sa Ginoo kay naka Ginoo. You need Him. You still need God. You know? And be aware. God is so aware. He knoweth, meaning
aware siya sa butang na nagkahitabo nga na kanimo. Dahil ka sa parents, ang imong ginikanan diri sa kalibutan, na may mga ginikanan nga usa na kanang buta, bungol sa panginanglanon sa ilang mga anak, nabay nga anak. Pero dili man nila tanan gyud mahibaluan. Di ba? Di magyud tanan nila ma-cope up. But God the Father knew constantly, always, that is a blessed truth. Nga nakahibalo ang Dios, amahan nato sa atong panginanglanon. O aduna say responsibilidad ni ana nga abilidad. So dili lamang ang Ginoo taman lang sa paghibalo sa panginanglanon sa anak, kundi na He possesses that ability para matagbo kana siya nga panginanglanon na sa kaalam nga igsoon para mapadayag, mapaabot kana siya nga panginanglanon. Look at verse number 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Now, the word kingdom, kuno na tag kingdom, ako ang gingharian sa kalibutan, dili. Alright? It pertains to His rule, His government, His leadership. So, pasabot niya na, it pertains to the power of His ruling as one. Your God, your Lord. As He is our King, as He is our God, mutagbo siya sa panginanglanon. Lastly, then we will close. That is all available. Okay? Kanang responsibilidad sa atong Diyos Amahan, available siya. Mutubag siya. Mutagbo siya by His power. Mutabang siya. Morning usa sa kamaturan that we sometimes missed. Kaya di nato na siya tuuhan na kamaturan. Di nato tuuhan. Have you tested it? Nangutan ako yung pagtuo, Pastor. But remember this, ang imong pagtuo, pagkasulayan. Ha? Tuo ka? Ang imong pagtuo, pagkasulayan. In many instances sa itong kinabuhi, we cannot just portray ourselves na nakakita yung pagtuo, pero we are not even willing. Ngayon, padalat nato, kasulayan natong pagtuo. Ano bitaw ang mga silversmith or goldsmith? Dala ka dito, isa ka punit, o isa ka kuom. Ngayon tagbulawan. Kung ako ang goldsmith, nibudor sa ako si Brother John. Brother, nakubulawan, magiging kang pagburingot. Ha? Mga unong kong pabulan dito, si kalot-kalot niya. Kani ako, dala, kanawa. Pa! Ito ako, buringot. Binahan ako nila, isa siya ito buringot. Ito na ako buringot? Wala mo katol? Hindi na ako kayo. Bitaw. So ito kaya. So ito kaya na may tagburingot? Ha? Brother Julio? Tanan na rin nga, bangag, murag yan ang nasag ka kanya ito. Now, you cannot just tell me nga na kayo bulawan. Nga, bayaran ka ka. Nga, itimbang mo na, okay, mag-itimbangan. Yun lang, 1 kilo. Tignakuha na 1 kilo. Pero 1 kilo, brad. Ang gramo ka ron, sumil. Yung 1 kilo, pero na gramo. Ha? Saka, ako no? Nga tagaan na sumil? At tagaan na nagbila? 80,000? 80,000 ba na? 80,000? Tagaan na 80,000? Kaya ito, kaya naging ka, kaburingot ka, niya nagdala, timbangon na to. Dili! Muhagin pa na ito siya! Sulayan mo pa na. Di ba? Ako pa lang, pasigaan mo, kayo, init kayo. Yan kung mga ugdaw na tanan, bulawan baka na. It means our faith. It means our faith. Ngayon, I have faith. Yung sa Ginoo na kay pagto sama sa liso sa mustasa. Kay bulong ang butang mahimo niya na resulta sa pagto. Pero muagi nagpagsulay ga eleksyon. And many testings sa atong kinabuhi, we will come out like as gold. Truly gold. Hello?
tinuod nga bulawan. Hello? Kung nakaabot ka na ba sa punto sa imong kinabuhi, kanang imong pagtuo, na mahimo ng susama sa bulawan, kay gisulayan, nagpatigbabaw ang imong pagtuo di kang Kristo Jesus. Nagpatigbabaw ang imong pagsalig ngadto di kang Kristo Jesus. Labaw sa imong gituohan nga pagkatawhanon. Labaw sa imong pagtuo sipawi ngadto di sa pulong sa Dios. The trial of our faith is much more precious than of gold, though it be tried with fire. You see? God's ability is always available for us. So when God tests us, it is of His good pleasure. Di ka magkaguuli galigson nga kung nakay pagsulay, nasuban ang Ginoo. Di ba? Remember Hebrews chapter 12? Cloud of witnesses. Di ba? These are cloud of witnesses ready to cheer you up. Just go on. Take that faith. Continue. Bring it on for Christ's sake. Because our Heavenly Father is looking towards us. Nagahulat tigaligson nga mo. Anam-anam kitag kasinaw. Anam-anam kitag kabililhon. Anam-inam kita higul ka kamahalon nga to tubangan sa Ginoo. God has determined to be ready to do which is good para kanimo. Bisa pagsulay ka na siya. Because always sa pagsulay, available ang Ginoo. Kanunay. Muganin ang yawa, puting kurugan niya kang Kristo Jesus, kaya abin niya si Kristo Jesus, wag na. Wag lang na, kagigutom na. No? Kita niya siguro ang panglawas ni Kristo Jesus nga, pero mahal ba niya mangdiktik ang yawa, no? Si Brad Swinson, or nagpurog-purog, nagkirig-kirig na ako ni Sulayan. No? Duulan ako ni. He did it, Christ. Pero yung ni Kristo Jesus, thou shalt worship God. No? When Satan offered him sa mga bakak, sa mga paglimbong, wa nag-usab ang yawa. Kung moderno ta karon, moderno pud ang yawa. Hello? His approaches fit nga to diya sa ato ang tag-awa ng yawa, kay old school man ang yawa, yung tuwa ng yawa. Hello? Ha? Nang yawa dia sa imong gadget, ang yawa nga to diya sa internet, nang yawa diya sa tanan. Tentasyon nimo nagkagrabe, hinga na ison. Have you observed that? Apan kung malampasan na nato ikaligson, no? Muratag sama sa usa ka bulawan, precious in the sight of God. As we close, ato makitaan ang atong mahibawan. Truly, God is so wonderful, Father. Your wonderful Father. Your faithful Heavenly Father. Yan naman. Di ba ka siya faithful? Ang kuminguntag faithful, kung ato isigutan kining faithful, sa tawhanan na pagbating niya, nanakanunay balos. Di ba? Kung faithful ka, faithful pugunin mo. Di ba? Di mo ito musugot na faithful ko nimo, niya iban ko nimo, disloyal ka kanako, no? Muna nako pangga nimo, niya imo ra kog traidoran, imo ra kog mo nang pagikugmas ta mo nang atensyon sa tao ginapangita. But remember this, God, ang Dios, bisa pag-usa kita ka Bertoldo, ka gahig ulo, gahig di ba? Ay kasi unworthy. Diba? Dili kita takos. Ano na makita kita sa Ginoo, dili kita takos.
Nga, mangita kitag gugma sa Dios, mangita kitag kusog sa Dios, mangita kitag kaalam sa Dios, mangita kitag provision sa Ginoo. Mangutana, takos ba kita? Kaya kung ikaw Dios, kung ako Dios, di ko mutagad og tao. Tao man ko. But God is perfect. Though we are unworthy. Diba? Imo na bang nabati? Nga nahimo kang dili takos? Unsa may bation sa tao nga mamahimong dili takos? Wa na say pulos. Wa na say bili. Di ba? Kaya wa na di naman katakos. Wa na kay katungod. Kaya dili naman katakos. You cannot claim whatsoever your right is because you are unworthy. Sa tubangan sa Ginoo nga leksyon, we are all unworthy. But look! Gihugma niya ka. Sa adlaw-adlaw nga tanan. Gihugma niya ka. Aso sa ba ng mga ingon sa mga unworthy ta? Unworthy ko nga. Mingon ta, kani grasya ra gyud ni sa Ginoo. Hello? Grasya ra gyud. Wala ang Ginoo, wala gyud ko ani. If you try to talk it if you try to talk it to the Lord, that you are under His care, under His grace, makita gihapon sa Ginoo our perfect unworthiness. Makasulti kita, grasya ra gyud sa Ginoo, di ba? Pero ni buhilo ang garbo. Hello? Grasya ra gyud tanan, grasya sa Ginoo. But if you imo nang i-confront ang Ginoo, grasya ra gyud eh. Makita niya gyapon ka nga unworthy. But He loves us so much. He loves you so much. Though we are all unworthy. Labaw na gyud nga nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo, and by His wonderful grace, He adopted us. He accepted us nga na sa iyang pamilya. Just to prove this, that He is a wonderful Heavenly Father. Isa panak sa Ginoo karon, nagyapon ng pagka-dili takos na kato, di ba? Sa adlaw-adlaw nga tanan, sa oras nga tanan, sa atong kusog, sa atong halin, naghimo kitang, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. But still, we seek our own first instead of God. That is unworthiness. Pero sa adlaw-adlaw nga tanan, nakita nato ang grasya sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios. You know, when we claim and when we live under God's grace and under His care, masinatin nato that we are unworthy. No? The moment nga mabati nimo higalayson nga takos ka na, the moment nga mabati nimo nga takos ka na, and no one else here today makaingon siya nga takos na ko sa tubangan sa Ginoo. No one. Di na to maabot ka na siya. Gawas sa kahibulungang grasya sa Dios. Hello? Gawas sa kahibulungang grasya sa Dios. Gawas sa kahibulungang gugma sa Dios. Gawas sa kahibulungang kaluoy sa Dios every day sa atong kinabuhi. That is how wonderful God our Father is. Kanunay nagatanaw siya sa welfare siya mga anak. Kita mo nang kadung mo nang sana DSWD, say pasabot niya na. Basta ang W na kay welfare, di ba? Di ba? Social welfare. Tama, Brother Joe. They took care of welfare sa women, sa children, no? Sa mga unwanted, di ba? Sa mga oppressed. Though they don't really care for the welfare of these people. See? Kaya nga naman, every service, gusto nila, takos. Ang pakapait na diya kay sudlan og pamulitiko, wa na welfare nga to diya. Di ba? Dili na welfare nga to diya sa mga kabus.
sa mga nanginahanglan, sa mga ginaabuso. You see? They cannot fulfill that. But God can fulfill the welfare sa iyong mga anak. Because He is the most wonderful Father of all. Your Heavenly Father. And right now, nakitaan sa Ginoo ang imong panginahanglanon, ang kaluwasan sa imong kalag. Nakitaan sa Ginoo ang imong panginahanglanon, that you can serve Him the best of service that you can have for Him. He cares for you. He loves you so much. Walay butang nga ma-miss out sa kada adlaw nga dili makitaan o dili masinati sa Dios, andan. Nagpurpose ang Ginoo ang tumong niya na sa iyang kahimayaan. Like the Jewish people, they call on when they are stressed, when they are anxious, when they are sick, when they needed something, they call on Jehovah with different names to address their need. But we call our God our Father because He is so wonderful. We have that intimate, profound relationship with God. Manidok kitang tanan. Nintag na akong ginahangyo. If you are here today, and if you are not saved, be saved. Know Jesus Christ as your Savior. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. He's not willing ikaw matok impyerno kung mamatay ikaw. Yes, we were gonna die. Anong kita mamamatay? Pero kung mamatay ka lang iso, ano nang ka ba? Satak na nga diin magabot kanimong kamatayon? Nahibalo ka ba kung asa ka o paingon? Kung mamatay ikaw? Is God your Father? Pinagat kang Kristo Jesus when you accepted Him? And have you accepted Him as your Savior? Yun ang Diyos, wala na ikaw. Nakasinati ka sa matag-usa ka panginanglanon sa imong makatawan. Labi na sa usa ka kalang ng hinanaw kaluwasan. I pray this, that thou move into their hearts with convictions of the Holy Spirit. There's this invitation in Jesus' name. Amen. What song, please, Brother Gabi? Hymn number 350, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be. Take my life and let it be. You take my life because you surrender it to the Lord Jesus Christ and let God do the rest. Will you come as we sing that first verse? Verse 1. Take my life and let it be. Consecrated. Will you come today? Yes, you need God. You need Jesus today. The only Savior. Siya lamang ang makaluwasin mong kalag. Come on this altar. God is inviting you right now. Nagawala ang Diyos na natalimo. Pasudla sa imong kasing-kasing. Gawag ka sa isipin mong manalo. Magpapaulit na nadalasing natin first. Verse 2. Take my feet And in your heart, open your heart for Him. Believe in Him. and beauty. Tuloy siya. Yes, He is waiting for you. Take my voice and let Will you come today? me sing. Always only for my King. Always only for my King. Mighty Father, Lord, continue to bless your people and those who have heard and learned sa imong banal na pulong. Nalagon ikaw, siyang daliwala, dili tinikawang, pero alam ka ni kanamong tanan. We bring you all the praise and great glory. In Jesus' name, amen.
be seated for a while. At this time, we will recognize our Father. Okay. We have here oldest father in the Lord, then oldest father in age, then most number of relatives present. Kano sana save si Brother Marion 2017? Brother Elton 2010. 2021. Alright. Para mahatag na ko ang usa, kana ko ni. Ito lang ta sa pinaka. Oo. Our youngest father in age. Okay. I would like to call Brother Rogelio, Brother Mario, and Brother Elton to come, please. Okay, there is tubangan. Brother Rogelio. Huh? Oh, Brother Jok pa na yung amanaw. Diba? Lumata din. Sige. Jok. Brother Jok. Amen. So to receive, thank you. To receive oldest father in the Lord. Karaan naman dahil namin. 1986 pa dahil na-save. Amen. Our oldest father in age, si Brother Rogelio. Hindi na yun na ikalikay, Brad. Amen, Brad? Dawat ka na, Brad? Amen. Okay. I got saved 1986, November 16. Oldest father in the Lord. Pero ako lang naihatag kang brother sa youngest father in the Lord. Youngest father. In age na lang. Oh. In age na lang. Oh. Oh. Amen. Amen, brother. Joke. Oh. Smile joke. Amen. Tapos, oldest father in the Lord ako, no? Okay. Baka na ito atong mga amahan. Amen. Thank you. Thank you.